Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Parasitism. Yes. Dok, sabi ng yung pinsan ko kasi, si Ate Sheila De Jesus, hello po, teacher sa UST yun, Yes. sa College of Medicine. Eh, sabi, nung nag-pre-med siya, sabi daw sa lecture niya, pagka daw naramdaman natin na parang may kumikiliti sa ating puwet, ibig sabihin meron ka daw bulate. Yes. Totoo yun? Pwede yun. Ay! Yan ay tinatawag na may pinworm ka. Dahil yung pinworm, pinipili niya ang puwet mo and gabi. Dahil malamig ang temperatura, moist ang puwet mo, at dyan siya lalabas, doon siya dadapo at doon siya manganganak. Doon siya my mag-egg gosh! laying. Teka, saan ba nakukuha yung mga bulate? Teka muna, pasintabi po sa Ay, mga sorry. nagme-merienda. Oo. Pasensya na po kayo. Pero in general, dapat alam natin ito. Dahil ito, sabi mo nga, nagme-merienda sila. Malinis bang kamay mo? Meron bang ginagamit kang, sabihin natin, kubyertos? Okay. Kutsara, tinidor? Maayos ba yung baso mo? Yung tubig mo? Dahil ang parasitism o sabi natin bulate in general, ang termino natin dyan, ay nakukuha sa maduming pagkain or kamay. Lalo na pag isinusubo mo sa bibig mo. Dahil kailangan kasi, nasa labas siya eh. May itlog, may bulate na hindi natin nakikita. Oo nga. Tapos na isubo mo, na ipasok mo sa sistema mo. Sa loob ng katawan natin, siya magmumultiply. Kumbaga siya mag-incubate sa loob. Okay. Doon siya mangingitlog, doon siya mag-e-erupt, doon siya manganganak. Eh, di ba may acid yung tiyan? Yes, pero sa tiyan ba siya nanganganak? Karamihan, hindi. Hindi, di ba? Kung Ah. kakain ka, then madumi kamay mo, nasubo mo. Eh, di ba dadaan yun sa tiyan? Yes, at meron tayong natural protection. Sabi mo nga, acido, meron din tayong katas ng apdo, bile, which are supposed to be hostile, protective. But, sa tibay ng kanilang balat, sa kapal ng kanilang itlog, hindi natin ma-eliminate sila. Sila ay pupunta sa maliit na bituka, malaking bituka, at doon na sila nagmamature. Okay, pagka nagkaganon, Nakarinig ka na ng balita o kwento na nagdumi siya ng isang linyang maputi na parang hibla ng buhok. Minsan naman kasing kapal ng kinakain natin pansit, di ba? Iyon po ay ascaris. Totoo yun? Yes. Oh my God. Kasi yun na nga, wala na silang mapupuntahan. May exit point ka, puwet. May exit point ka, bibig. May exit point ka, papunta sa apdo. Kaya meron tayong aberrant, ibig sabihin, wala sa large intestine, wala sa maliit na bituka, siya isusuot sa loob ng atay, sa loob ng kulungan, sa loob ng apdo. Biliary ascariasis, nangyayari po yun. Oh my goodness. Yes. Kaya, in general, ang sanhi ng bulate sa katawan natin ay poor hygiene and practices. Yan ang Siyempre, cause. Cause. Contaminated food. Okay. Contaminated food. And syempre, sabihin natin, minsan, may binanggit ka kanina bago tayo mag-komersyal tungkol sa beach, naglakad. May mga documentary ka ng pinapanood. Dahil ikaw ay naglalakad ng yapak. Walking barefoot ba? On contaminated soil. Beach yun eh. Yes. Bakit? Sa tingin mo ba yung beach lahat malinis? From the dry to the wet. Diba? Dapat. Lalo pag umahon ka na, dapat. Pero malinis ba ang dagat? Dapat kasi But clear remember, water. may coliform count dati. Meron tayong problema sa ibang beaches na may E. coli count. So, may dumi. Okay. Ang dumi, pwedeng may dalang bulate at eggs. Okay. Or minsan, exposed ka sa infected individuals. That's why ang mga food servers natin, very strict tayo sa hygiene at sa kanilang kalusugan at health. Dahil maayos ang pagluto, maayos ang pag-store ng ating pagkain, maayos ang pagkain mo, gumamit ka ng tamang kubyertos or paraphernalia. Pero yung nagsiserve ay medyo meron source, nag-contaminate. Siya ay, sabihin natin, na dip
yung daliri sa sa pagkain at oo. hindi siya naglinis. Kaya nakikita mo sa ibang mga palikuran, sa mga ibang kasilyas, please wash your hands as you leave. Sinasabi. Dahil yan ay reminder. Yan ang tanging dapat nating ginagawa. Basic lang. Hygiene ba? Before kain, hugas. After kain, hugas. Gumamit ng kasilyas, kubeta, hugas. Ganun. Yun lang ang pinaka-importante. Now, minsan, may gulay tayong kinakain kasi gusto mo gulay, healthy, vegetable. Pero anong ginamit na abono? Okay? Itong abono ba ay sabihin natin natural na abono, minsan dumi. Or night soil ang tawag doon. So, paano kung contamination at yung gulay ay hindi mo na ihugas ng maayos? Naku naman, actually, yan din yung mga warning na ibinibigay ng ilan, like yung washing and washing ng fruits and vegetables. Tama. Actually, there was a time na meron nga lumabas na produkto para daw masigurado na mawala, but almost everyone were very indifferent about it. So parang hindi na siya masyado nag-click. Yes. And avoid daw eating raw meats, especially. Pero Dok, syempre nakalatag yan sa merkado. Tama. Masarap din naman yun. Yes. Especially yung may mga gusto ng sashimi, etc. etc. Tama. Paano ko mapoprotect? Bukod sa pagwawash ng hands, meron pa bang ibang protection? Kasi hindi ko naman alam kung, hindi naman nakalagay kung anong klaseng soil na pinanggaling hindi mo ng mga masasabi yan vegetables Wala na yan makakaalam. Kaya dapat talaga, yun iba ang alam ko, ibang sabihin natin, food nagpirhanda ng pagkain, sinasabon mismo ang dahon. Sinasabon. Meron silang talagang light Panglinis. soapy water panglinis. Talagang i-rinse ng maayos. Dahil pwede po yan, parang paghuhugas ng kamay rin lang yan. Okay. Siyempre, yun sinasabi mo yung mga raw fish, di ba? Siyempre, pag pork, Raw meat. raw meat, pag sabihin natin, pag baboy or pork at manok, talagang dapat well-cooked, lutong-luto. Dahil ang beef, pwede kang sabihin natin nasa medium preparation. Beef tartar. Yes. Merong tawag doon, yung hindi well done, tawag sa Rare. Yes. Oh, may mga ganun kumakain. Pero, ganito yan. Oh. Kaya nga may tinatawag na aged steak. Sa prosesong yon ay na-eliminate na. Dahil nawawala na yun source. But kasi ang aging po ng steaks, you keep it vacuumed back in the freezer for several days, 28 even months, diba? Opo. Depende sa klase ng karne. Yes. But they said na freezing just makes the germs dormant. Germs, yes. Germs. But is it the same with parasite? Yes, the parasite will more or less go already. Die. Yes, mawawala na siya. Pero syempre, yung sinasabi mong isda na kinakain natin na hilaw, yung kinilaw, yung iba dyan, di ba? Meron ng vinegar. Patay na ba yun? Yun, pwede. Parang ceviche, di ba? Using citrus naman, sa Pinoy, ginagamit natin suka. Kalamansi. Pwede, di ba? So, ganito, yun isang paraan na pwedeng pang-eliminate. Okay? Syempre, yung kalidad din ng isda, yung source, kung siya ay galing ba sa freshly catch, yung talagang pang-roba ang pagkain mo. Dahil hindi naman ang lahat ng isda ay pwede pang sashimi Siguro, Dok, dapat dun ka sa decente at reputable na tindahan. Source, yes. Or restaurant. Kung gusto mo mag-indulge sa ganitong klase ng pagkain. Hindi yung po pwedeng dyan lang basta-basta. Yes. Kaya nga, pinaka-basic ang prevention nito is talagang maghugas. Okay. Well-cooked ang pagkain. Avoid maruming tubig. Yung tubig na questionable. Yes. Diba? At dapat may footwear ka. Kasi, yung sinasabi kong nakayapak, yung talampakan natin ay meron pwedeng pasukan na pores O doon pasok sa dugo, pasok sa katawan, manganganak, incubator ang katawan natin.
Kasi sa temperature. Yes. And remember, ano ang manifestation? Hindi mo makikita yung bulate kaagad. Yung iba, wala. Paulit-ulit na pananakit ng tiyan. Yung iba naman, matinding pangangayayat. Or sabihin natin, panghina ng katawan. Alam mo ba, may isang cycle, may isang part ng cycle, lalo ng bulate, yung ascaris, ay pupunta sa baga. Wow. Kaya minsan, yung iba, inuubo, paglabas, may bulating lumalabas. Oo. Okay, let's talk about deworming. Ang ganda, Tito Winnie. Hindi maganda. Kung pwede ko lang i-flash mga litrato ko, mga teaching files ko. Hindi maganda. Paano na yung deworming, Doc? Deworming, aalamin natin anong klaseng bulate ang meron. Okay? Paano mo Dahil makikita natin sa dumi. Dahil sa stool exam natin, meron kang nakikitang isang termino dyan, parasites, ova, and trophozoites. Ito yung mga uri, yung mga itlog. Alam mo ba yung mga itlog ng mga bulate? May hugis. May hugis lampara. May oval. May bilog. Meron medyo patulis. Meron dyan parang may buntot. Yeah. Yes. Ang ganda. Dahil sa mga ganong klaseng itsura, alam ko na kaagad ano ang pinakamainam na gamot pang-eliminate sa'yo. Wala yung parang... Walang one dose kills all or one kind kills all. di ba sa mga bata yung merong... Dahil ginagamit natin ang epidemiology or statistics, sino ang mas madalas sa itong age Kasi mga group? bagets. Yes. Oo, sila yung nakayapak, sila yung madumi, etc. Hindi kumain, hindi naghuhugas, yung mga ganon. May questions tayo. Yes. Kinikilamutan ko. Si Ronnie, pag po ba laging nakapaa? Ito na, sinabi na ni Doc, oo daw. Yes, pag nakayapak, Kahit nakapaa. nasa sarili kong bahay. Oo, dahil hindi mo naman alam, remember, pwede kang makontaminate ng kapwa mong kapamilya. Sige. Si Leonard, delikado po ba yung mga bulate na nakikita sa prutas at gulay pag aksidenteng nakain? Okay. Ibang klaseng bulate naman sila sabi niya. Ito yung bulate yun, uod. Uod. Ito yung parang sabi natin plant worms, Yes, di ba? yes, yes. Ibang usapan Nakita yan. sa talong, cauliflower. Yung guava, minsan nakakagat ako ng gano'n. Hindi pa ako nakakagat ng gano'n. Pagkakagat ko, may lasing puting lumabas. Si Lito, totoo po ba na lahat tayo ay may bulate sa tiyan? Hindi totoo yan. Dahil tayo ay healthy, tayo ay okay, hindi naman natin kailangan magpapurga kaagad. Okay. Di ba? Meron pang age group na talagang kailangan mapurga. Now, kaya binanggit ko yung mga sintomas May iba dyan, nanghihina, sabi ko nga, nahihirapan na tumaba o sobrang pangangayayat niya. Yung nagkakaroon ng nutritional deficiency, dahil kaagaw niya si bulate, may kaagaw siya sa pagkain. Iyon. And sa mga bata, makikita natin, hindi progressive ang growth and development. Wow. Dahil kaagaw nga yung nutrition. Kaya nga, mas target natin yung school age group sa pagpurga. Okay. At chine-check natin talaga yan, ang kanilang dumi, at tinuturo sa klase na dapat i-clip ang nails, no? Na short ang kuko, wala na yung mga attachment ba? Kung ano mga nakikita ko ngayon. Those are for kids, Doc. Yes, for paano kids. yung mga adults na katulad Okay. natin? Ang adults naman, sabihin natin, minsan nakikita namin, yun, binanggit mo kanina, makatempwit. Okay? Ito yung pinworm na lumalabas sa gabi. May scotch tape technique yan, Tita Winnie. Maglalagay ka ng scotch tape, ito yung puwet mo, idikit mo lang. Pag hila mo, may tiwa ang tawag namin doon. May makita ka mga puti, parang coma. Ang ganda. Alam mo, si Tita Winnie ay talagang parang kapatid ko si Tita Winnie, kinukwentuhan ko yan. Talagang maski na ayaw niya marinig, sinasabi ko yan. Si Tita Winnie. Ako mismo ang gagawa yun, Dok. Nakakalo. Sabihin mo sa may nangangati ang Pero totoo, kasi ginagamit namin na scotch tape technique dahil hindi sila naniniwala na yung makati ang puwet nila ay may bulate. Na So, is that enough? Yes. And now, if I see that, Tita Winnie, the pinworm,
Okay. I know what medication to give. So, okay. So, if usually question, sorry, Oo, impertinenteng No, question. all questions are important. Bawa, ginawa sa gabi, sabi mo, usually nangyayari yun. Eh, si mami, sa anak niya, nag-scotch tape. Yes. And then go to you. Yes. Andun pa? Oo, nakadikit na eh. Naka-scotch tape Hindi na siya lalabas. Para kang flypaper. Hindi na siya buhay. Well, yung iba dyan, nakikita ko gumagalaw. So, Oo. gagawin nyo, mami, tetapan nyo ulit. Tape yung puwet. Para yung sa ano, Hindi, ang ginagawa namin, sa slide. ginagawa namin, sasabihin namin, kumuha ka ng papel or sabihin natin dark paper. Pagka-tape mo, dahil pag hindi ka sanay, Iti-tape mo. ilagay mo na lang sa papel na medyo colored ba o black. Di ba? Si Estrella, nangihina ako. Oo. Ang maraming tubig po ba? Oo naman. Oo. Dahil sabi nga natin, ang transmission po ng bulate, ang mga ganun sa pagkain, ay sa pagkain at sa tubig, napaka-importante. Ay, Doc, ito pa isa. Yes. Yung mga work hazards, like for example, yung mga nagtatrabaho ng ngolekta ng basura. Yes. At risk sila, no? That's why sinasabi natin na meron silang dapat na tamang Protected, gear. gears. Oo. Kasi sabihin Naku, natin, wala kayo. kaya nga dapat yun ang ipinopromote natin. Tingnan mo, Tita Winnie, may binanggit tayo noon tungkol sa light flashes. Oo, Yung mga welder. Oo, Di ba may mask? Yes, Meron yes. silang parang one-way Supposed to mirror, be, di ba? yes. Oo. Para hindi rin matamaan ng foreign body. Oo. Meron dapat tayong proper receptacle or proper gear ba? That's right. Okay? Para Supposed sa to ating be. mga They workers. So, the LGUs, hello, Yes. dapat ho yata. Eyewear, face mask, Oo. and talagang hindi ordinary gloves. Gloves, yung Talagang makakapal industrial gloves. At saka nakikita ko sa Amerika, Doc, talagang whole body. Yes, dahil Ang nila, even at the... pagdating sa locker room, sila ay parang may sterilization Yes, room. oo. Bago ko ihubad ang aking uniforme, meron akong parang blower at parang pang-decontaminate. Sa planta Sa ginagawa planta, yun, diba? bago ako pumunta at magtanggal ng aking uniforme Sa na loob. proteksyon Yes. para magbihis para sa aking streetwear. Ko LGU, dapat ho yata isinusulong natin yun bilang protection sa ating mga manggagawa. Miko, ano po ang pwedeng gawin, Doc, pag aksidenteng nakakain ng pagkain na may itlog ng langaw? Paano mo How would alam you na may know? itlog ng langaw? Sabihin natin ganito yan. Pag nadapuan ng langaw, wag na nang kainin. Okay, pag may langaw. Yun lang. Kasi ang itlog, ang nakikita mo is marka. Hindi yan itlog. Okay. Si Ninya, maaari po bang mahawa ang mga fur parents pag may parasite ang aso Depende nila? kung anong parasite. Yes, pwede po. Pwede mag-transmit from dogs, cats to humans po. Si Nora, anong edad po ina-advise na magpapurga ang isang bata? Kadalasan yung mga school-age children natin, yun ang gusto natin malaman. Okay. Kita. Eh, yan ako. Na-survive ni Tita Winnie ang usapang bulate. Hindi ako prepared. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Yun, sundan niyo po kami dito sa Facebook at TikTok. I-type lang ang ating username at Doc Dennis Official sa mga kapamilya natin. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anuman makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.